May Chinese Army uniform na natagpuan sa pagpapatuloy ng paghahalughog ng mga otoridad sa Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Live mula roon, nakatutok si Jonathan Andal. Jonathan? Atom, katatanggap lang natin ng impormasyon na ito. Nakakita po ang mga otoridad dito ng hinihinalang uniforme ng sundalo ng China dito po sa loob ng Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Nakita sa isang kwarto ang camouflage uniform na yan na ang botones ay may nakasulat na PLA o na siyang tawag sa mga sundalo ng China na People's Liberation Army. Iniimbestigahan ngayon ng PAOK kung merong mga sundalo ng China dito sa bansa na nagpapanggap na Pogo worker. Samantala, nagsalita na ang mayor ng Porac tungkol sa illegal na Pogo sa kanyang bayan. Narito po ang aking report. 6 na araw matapos lusubin ang umano'y illegal na Pogo sa Porac, Pampanga, kung saan may mga na-rescue pang ikinulong at tinorture umanong mga Pogo worker, nagsalita sa issue sa unang pagkakataon si Porac Mayor Jaime Capil. Git niya, hindi siya protektor ng Pogo. I condemn these heinous activities. Hindi po natin papayagan sa ating bayan habang ako po ay mayor na mawala ang na magamit ang ating bayan sa mga hindi tamang gawain. Ni hindi niya umano binigyan ng mayor's permit ngayong taon ng Lucky South 99, ang operator ng ni-raid na Pogo. Yan ay matapos umanong makitaan ng violation ng Bureau of Fire Protection o BFP. Balang po sasabihan na maging protector tamo po kano ning Pogo. Makanano tamo pong maging protector nung itang simple violation na pwede tanang palampasan pero tayo pa pelampas. Iginit niya ring hindi kanya ang lupang kinatatayuan ng illegal na Pogo. Bayo tapa po meg mayor makatalakad na la ring alwang building ka rin at po kay katamo ala tamo pong tamo po magmamayari ketang gabon ka rin for your information. Po. Maki-question niya naman deta kanong building ka rin etala ba ikit mi talakad makanita for your atin mo naman pong fake news sasabihan da. May building permit naman aniya para sa 40 gusali sa Pogo compound na nakatakda sana nilang inspeksyonin noong May 3 para sa lisensya nito. Pero hindi umano sila pinapasok dahil limitado umano ang kapangyarihan ng munisipyo. Hindi rin umano nakarating sa alkalde na may mga biktima roon ng torture, human trafficking at prostitusyon, na kung alam daw niya ay ikinuha niya agad ng search warrant para ma-rescue ang mga biktima. Pero bago nakitaan ang paglabag ng BFP ay aprobado ito ng munisipyo. Sabi ni Mayor, Pogo per se is a legitimate business. Diba? At nung legitimate business siya, yapin po kaya kaming inapruban. Nung EMIA apruban, madimanda na kayo man, maombudsman na kayo man. Dereliction of duty, abuse of authority, o biyayalwa pang kaso na pwede na pong ikaso kaya kami. Pero kung illegal na, suportado ni Capili ang PAOK at national government sa operasyon kontra rito. Day 4 ngayon ng search operations. 46 na buildings ang kailangan pasukin dito pero 11 pa lang ang natatapos ngayon. Hamon to sa mga otoridad dahil 10 araw lang ang binigay sa kanila ng korte na nakasaad sa search warrant. Nitong Sabado, may nahuling Chino sa labas ng Pogo compound na hinihinalang taga-torture ng mga Pogo worker. Ayon sa PAOK, pugante siya mula China na sangkot sa mga violent crime. May nakita pa nga sa cellphone nito na litrato ng bangkay, pati na litrato ng hepe ng PAOK na si Undersecretary Gilbert Cruz. May litrato rin ng mga pera na hinala ng PAOK ginagamit sa money laundering. May video rin ng mga Chino na nakaposa sa kama at video ng pagtakas ng mga Pogo worker nung nilusob sila ng PAOK. Ayon pa sa PAOK, ang arestong Chino galing sa mga nakatakas sa ni-raid na Pogo sa Bamban, Tarlac.
Ato, may nakitang mga baril at posas sa isang gusali na pinasok ngayon ng mga otoridad. At kanina rin ay may nakitang sex toys, kama at mga sexy outfit na pambabae sa isang kwarto. Hanggang sa mga oras na ito ay nagpapatuloy pa rin yung search operations ng PNP-CIDG dito sa loob ng Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Yung ang latest mula rito sa Pampanga, balik sa iyo, Atom. Maraming salamat, Jonathan Andal. Mag-iisang taon nang tapos sa kolehiyo pero problemado pa rin sa kanyang transcript of records ang isang graduate. Agad siyang tinulungan ng inyong Kapuso Action Man. August 2023, nagtapos sa kursong Bachelor of Arts in Political Science sa University of Makati si Julina. Mula noon ay ilang beses na rin siyang nakahanap ng trabaho pero Sobrang hirap po nang wala akong TUR kasi hinahanapan po ako. Diploma po, hindi daw po sapat. Kailangan daw po talaga ng TUR kasi doon daw po sila mag-base sa grades ko. Sobrang hirap po, pinaghirapan ko po yan ng ilang taon. Then hindi ko po siya makukuha. ilang beses daw nagpabalik-balik si Julina sa University of Makati para makuha ang inaasam na transcript of records. Wala daw po akong ipinasa na Form 137 which is napaka-imposible po kasi hindi po ako makakagraduate unang-una ng senior high tsaka ng college kung kulang po ako ng Form 137. Dismayado rin siya sa sinabi ng Tibagan High School kung saan siya nag-aral noon. Hindi daw po makita yung record ko. Since magbabago na naman daw sila ng registrar, wala daw pong registrar. Puro po ganun yung lagi nilang excuse sa akin. Dumulog ang inyong Kapuso Action Man sa Office of the University Registrar ng University of Makati. Naninindigan sila na walang naipasa sa kanilang Form 137 ng Tibagan High School dahil dito, hindi raw nila pwedeng i-release ang transcript of records ni Julina. Para kasi maisyuhan ng DOR ang isang graduate, kailangan naipasa muna ang kumpletong original o certified true copy ng Form 137 na galing sa dati nitong eskwelahan. Sa sandaling maipasa ng eskwelahan ang kulang na dokumento ay agad nilang i-release ang transcript of records ni Julina na August 2023 pa umano ready for release. Paliwanag naman ng school registrar ng Tibagan High School, nagkaroon umano ng problema sa kanilang record dahil nakailang palit din sila ng school registrar sa nakalipas na mga taon. Sa ating pagdulog ay muli nilang inisa-isa ang kanilang record para makanap ang Form 137 ni Julina. Good news namang natagpuan nila ito at sa ngayoy naipasa na sa University of Makati. Labis na nagpapasalamat si Julina sa naging pag-aksyon. Mission accomplished tayo mga kapuso. Kung may pareho kayong problema, maaari rin kayong dumulog sa Commission on Higher Education o CHED. Para sa inyong mga sumbong, ipadala nyo lamang sa Kapuso Action Man Facebook page. Dahil sa anumang reklamo, pang-abuso o katiwalian, tiyak may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Hindi napigilang maging emosyonal si Black Rider star Ruru Madrid sa feedback sa kanilang latest episodes kabilang ang kasalang nauwi sa patayan. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang digmaan sa hit action series. Makichika kay Nelson Canlas. Ang kasalang nauwi sa madugong hantungan. Ikinabigla ng mga taga-subaybay nito. But wait, may darating pang matitinding plot twists. May matinding krisis ding kakaharapin si Nympha. Sino ka? Nasaan ako? Hindi ako bahala sa'yo. Huwag kang lalapit. Na maalam na rin ang ilan sa ating mga bida. Peng! Peng! Time of death, 11:11 p.m. At dahil nadamay si Elias, gaganti ang kanyang ama. Kailangan mo na mabuhay ni Elias. Pag nasiguro ko na ang kaligtasan niya, tsaka ka naman isusunod ang mga hangal na gumawa nito sa kanya. Maaantig ang mga manonood sa pinakamatinding sakripisyo na ibibigay ni Edgardo para kay Elias Guerrero. Nagpapasalamat ang mga bumubuo ng primetime series na kinabibilangan ni Ruru Madrid. To be honest, nung napanood ko po ang mga eksena dito po sa Red Wedding, naiyak po ako. Hindi ko po napigilan maging emosyonal. Lalo-lalo na nung nakita ko na po yung inyong mga feedbacks. Kasama rin si Yasi Pressman, John Lucas,
Gestoni Alarcon, Mateo Guidicelli, Raymond Bagaching at marami pang iba. Sisiguraduhin daw nilang mas mainit pa ang mga tagpo sa kanilang serye. Abangan niyo pa ang maraming eksena na inihanda po namin para sa inyo, lalong-lalo na kita niyo naman si Elias ay nakuha ng kanyang tunay na ama, si Edgardo Magallanes. Kaya abangan nyo pa, syempre, hindi lang doon hihinto yun. Dahil si Elias ay nawalan ng mga mahal sa buhay, for sure ay mag-iisip siya ng ibang way para makagante at makabawi sa grupo namin. Ito na ang simula ng sanib puwersa sa Black Rider. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. May dalawang ibang sports na sinalihan bago maging Olympic bound ang boksingerong si Hergy Bacquiada. Ang kwento niya sa pagtutok ni Mav Gonzalez. On top of the world ng maituturing ang tubong kalinga na si Hergy Bacquiada nung nakaraang taon nang itanghal na first Pinoy world champion sa martial art na Vovinam. Pangatlong sport niya na ito, matapos din maglaro sa national teams ng boxing at wushu. Pero sa kabila ng mga medalya, sa puso niya, tila may kulang. Naudlot kasi noon ang tunay na pangarap niya, ang maging boxing Olympian. Tinatanong ko palagi yung sarili ko kung dito pa ba ako. Dream ko kasi mag-Olympic talaga. Yun yung iniyak ko noon nung malis din ako sa boxing kasi parang pag malis na ako ng boxing, parang nilet go ko na rin yung dream ko na. Pero nagkaroon ulit siya ng tsansang matupad ang pangarap. Nang itap siya para lumaban sa women's middleweight class para sa Philippine boxing team. Nag-isip pa ako kasi syempre ibang magbaback to zero ako eh. Kaya ayun, nag-start ako 2019 ako nag-start sa boxing. Sabi ko nga kahit ma-qualify lang eh kasi napakalaking imposible. Nanaig ang pagmamahal ni Hergy sa sport na boxing. Pero kalbaryo ang dinaanan niya papunta sa Olympics, lalo na ang pangalawang World Qualification Tournament sa Thailand nito lamang Hunyo. Doon yung kaba, tapos hindi ka mapakalip. Okay yung kondisyon mo naman sa training. Pero pag matutulog ka na, hindi ka na makakatulog kasi, ano bang gagawin kong, anong gagawin kong style, ano bang gagawin kong, ano bang technique. Tinalo ni Hergy ang mga pambato ng Spain at ng Hungary na dating youth world champion pa. Sa huling laban, pinataob niya via unanimous decision si Marielis Iriza ng Venezuela. Nung tinawag na ako nung naka-qualify na ako, parang nag-throwback lahat ng mga sacrifices ko. Grabe yung iyak ko talaga noon kasi hindi ko lubos akalain na, alam mo, makakarating ako sa pangarap ko talaga. So sabi ko, di ako mapaniwala talaga, Olympian na ako. Parang. Ngayon, puspusan ang ensayo ni Hergy para sa 2024 Paris Olympics, kung saan makakasama niya sa Team Philippines sina Yumi Marshall, Nesty Petesio, Carlo Paalam at Ira Villegas. Siyempre, palalampasin ba natin ang training ng isang Olympic-bound na boksingero? Nakisabay ako sa strength and conditioning training ni Hergy. Isang round pa lang, tagaktak na ang pawis. Umaga't hapon ang training ng mga boksingero. At kahit weekends na dapat pahinga niya, gusto ni Hergy mag-training pa rin. Kung sa lalaki, may martial tayo. Sa babae, siya rin yung inaano ko na kasing powerful as martial. Kaya yun yung laging re-remind ko sa kanya na, Jay, gamitin mo yung power mo. Yan yung pinaka advantage mo sa taas ng ring, Jay. Kaya kailangan mo talaga ipatikim sa kalaban. Sa June 22 nakatakdang umalis ang Philippine boxing team para sa training camp sa Metz, France bago ang Olympics. Pipilitin kong kunin kung ano yung para sa akin, sabi ko. Basta, importante, andyan kayo, yung tiwala nyo sa akin buo. Yun lang yun, parang yun yung babaunin ko na panangga sa lahat ng pressure, panangga sa lahat ng takot. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Pinahihinto muna ni Senate President Cheese Escudero ang construction ng bagong Senate building. Pinare-review niya ang lumobo umanong gastos ng proyekto. Ang sagot ng iba mga senador at ng DPWH sa pagtutok ni Ian Cruz. Ito ang ipinapatayong bagong gusali ng Senado sa Navy Village, Fort Bonifacio, Taguig, sa lupang may sukat na mahigit 18,000 square meters. Ang orihinal na halaga ng new Senate Building Project, halos 9 billion pesos. Pero ngayon, pinatitigil ni Senate President Cheese Escudero ang anumang construction work dito matapos madiskubreng ang gagastusin dito halos 3 beses na mas mataas kumpara sa orihinal na budget.
Mula sa orihinal na budget sanang 8.9 billion, umakyat na ito sa 13 billion. At para daw matapos ito, kailangan pa ng karagdagang 10 bilyon o sa kabuuan, 23 bilyong piso. Para sa akin, medyo mabigat lunukin at kagulat-gulat naman talaga. Sa flag raising ceremony kanina, sinabi rin ni Escudero na pinapaaral niya kung bakit lumobo ang halaga ng proyekto. Inutusan ko na si Senator Cayetano, base na rin sa kanyang rekomendasyon at sulat, na ipagpaliban muna anumang bayarin at gawain hanggat hindi natin nasusuri at napag-aaralan. Tama nga ba ang gastusing yan? May paraan ba para mapababa pa yan? Sa sponsorship speech ni dating Senador Ping Lacson noong 2017, sinabi niyang napapanahon ng magkaroon ng sariling gusali ang Senado para daw magkaroon sila ng sapat na espasyo at dahil na rin malaki na ang nagagasto sa upa sa kasalukuyang GSIS building. Noong 2019, pinirmahan ng Department of Public Works and Highways at contractor na Hillmarks ang 8 billion peso contract para sa disenyo at pagpapagawa ng gusali. Kapag natapos, magkakaroon ito ng 4 na tower na may tig-11 palapag at 3 basement para sa minimum parking na 1,200 na sasakyan. Pero ang sabi ngayon ni Escudero sa mga empleyado ng Senado, Nakausap ko karamihan sa inyo at nakita ninyong lilipatan ninyong mga opisina. At ayon mismo sa inyo, tila mas maliit kumpara sa pinag-oopisinahan nyo ngayon. Eh ba't pa tayo lumipat sa mas malaki at mas maganda kung mas maliit din pala at kulang pa rin ang espasyo? Paglilinaw ni Escudero, wala siyang nakitang irregularidad bagaman nagulantang siya sa itinatakbo ng halaga ng konstruksyon. Wala akong sinasabing binibitawang akusasyon. Nais lamang naming malaman at alamin. Dahil hindi ba medyo marangya para sa panlasa din ninyo ang ganito kalaking halaga para sa isang government building? Baka ang katumbas nito ay may mga mamahaling building na at luxurious na building na makikita natin sa Makati at sa BGC. Sabi rin ni Escudero, bahala na daw si Senador Alan Peter Cayetano bilang bagong chairman ng Senate Committee on Accounts kung pagpapaliwanagin ng dating chairman ng komite na si Senador Nancy Binay. Ang Committee on Accounts ang namamahala sa lahat ng gastusin ng Senado. Sa isang pahayag, sinabi ni Binay na nagulat siya kung saan ang galing ang impormasyon ni Escudero. Aniya, nilinaw na raw noon sa floor ng Senado ng 8.9 billion pesos ay para sa gusali mismo at hindi kasama dito ang interior, kagamitan at furniture. Kung sana daw ay nakapag-usap sila ni Escudero, nakapagbigay sana siya ng malinaw at totoong impormasyon kaysa umasa ang Senate President sa mga bulong-bulong. Sa isa ring pahayag, nilinaw ni Lacson na chairman noon ng Committee on Accounts ng DPWH ang implementing agency ng proyekto. Nagsusumiti daw ito ng mga cost estimate at pagbabago sa proyekto pero nasa Senado na raw kung tatanggapin ito. Sa pagkakaalam daw niya, tinutulan ni Binay at team nito ang 10.3 billion peso na karagdagang pondong hinihingi ng DPWH kaya ni piso daw ay walang na-award dito. Dagdag niya, mahirap daw isiping mas maliit ang bagong Senate building sa kasalukuyang Senate office ngayon dahil pinagbigyan pa daw niya ang kahilingang isama sa plano ang 65 regional senators na ipinapanukala noon. Sinabi naman ni DPWH Undersecretary Emil Sadain, walang irregularidad sa itinatayong bagong Senate building. Hindi rin daw aabot sa 23 billion pesos ang gasto sa konstruksyon. All in all, ang kalilaw lang may pondo dyan, yan, is only phase 1 and phase 2, which is 11.10 billion pesos. And the 5.7 is still under review ng Senate na committee team with DPWH for the completion. So if you include the 5.7 to the 11.10, that's only 16.8 billion all in all. So there's no such thing as 23 billion pesos. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, naging low pressure area na ang binabantayang cloud clusters o kumpol na mga kaulapan sa silangan ng Mindanao. Namata ng LPA 135 kilometers east ng Butuan City, Agusan del Norte. Ayon sa Pag-asa, sa ngayon mababa pa ang tsansang mabuo ito bilang bagyo. Pero sa datos ng Metro Weather, bukas pa lamang ng umaga, uulanin na ang Sulu Archipelago at Zamboanga Peninsula. Pagdating ng hapon at gabi,
halos buong Mindanao na ang makararanas ng mga pagulan. Asahan pa ang sobrang lakas ng ulan sa Lanao del Norte kaya mag-ingat sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Sa Visayas, asahan din ang mga pagulan bukas ng umaga, partikular sa Negros Provinces, Iloilo at Antique. Halos buong Visayas na ang ulanin pagsapit ng hapon at asahan din ang sobrang lakas na pagulan sa Bacolod City. Mababawasan ang tsansa ng ulan pagsapit ng gabi. Light to moderate rains naman ang inaasahan bukas ng umaga sa Palawan, Mindoro, Bataan, Zambales, Ilocos Region at Cordillera. Pero pagsapit ng hapon heavy to intense rains na ang mararanasan partikular sa Northern Luzon, Central Luzon at Bicol Region. Sa Metro Manila, mababa naman ang tsansa ng ulan bukas pero huwag pa rin kalimutang magdala ng payo.